Magandang umaga po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotions. Gusto ko pong batiin yung David Cell Group sa Kuala Lumpur, Malaysia. Hello po sa inyo. At salamat sa bago nating subscriber, si Sylvia Katakutan mula sa Dubai. Hello po sa inyo. I hope malaking pagpapala po ito sa inyong paglagong buhay spiritual. Now, ngayong araw po, ito po yung pinakahuli nating devotion patungkol sa Warrior of Love. At I hope this week ang dami nating natutunan patungkol sa pag-ibig, lumalim tayo sa pagmamahal even to our enemies. Natutunan nating mahalin kahit ang ating mga kaaway. Now, ihanda po natin ang ating mga puso't isipan, tanggapin ang biyaya ng salita ng Diyos na mababasa po natin sa Romans chapter 13 verse 8. Now, sabi po rito, owe no one anything except to love each other. For the one who loves another has fulfilled the law. Sa Tagalog po, huwag kayong manatiling may utang kanino man, maliban sa utang ng pagmamahalan. Sapagkat ang nagmamahal sa kapwa ay tumutupad sa kautusan. Napakaganda po ng topic natin ngayong umaga. Patungkol po ito sa pagmamahal at the same time patungkol to sa mga utang. Now, sabi ni Apostol Pablo sa mga taga-Roma, huwag kayong manatiling may utang kanino man. Ibig sabihin, pag may utang ka, bayaran mo. Siguraduhin mo na mababayaran mo yung pagkukulang mo sa iba. Now, ang konteksto po nito ay sa Romans chapter 13 ay may kinalaman sa pagbabayad ng buwis. Sabi po ni Apostol Pablo, kaya ibigay ninyo ang nararapat ibigay. Ibig sabihin, nang hiram ka, nararapat mong isaoli yun, isaoli mo. Merong ang dapat bayaran sa gobyerno, bayaran mo. Huwag kong mandaya pagdating sa iyong mga dapat bayaran. Kaya sabi dito, kaya ibigay ninyo ang nararapat ibigay. Bayaran ninyo ang inyong mga buwis. So sinasabi to ni Apostol Pablo sa mga taga-Roma, Kristiyano sa Roma na nakatira sa Rome, na pinamumunuan ni Nero, Emperor Nero. Kahit masama pa yung gobyerno nyo, kahit masama pa yung emperor nyo, bayaran nyo pa rin yung buwis nyo. Ibigay ninyo ang nararapat ibigay. Ano yung mga yon? Tax. Pangalawa, paggalang. Kung sabi rito, igalang ang dapat igalang. Parangalan ang dapat parangalan. Applicable po yan kahit sa mga bata. Yung bata nag-drawing, ang ganda-ganda ng painting niya. Karapat dapat mong i-recognize yun. So may utang ka sa kanya na recognition. Kaya dapat sabihin mo rin na, uy, napakaganda naman ang ginawa mo. Pwede mong ulitin yan next time, ganyan ulit kaganda. Something like that. Asawa mo, may ginawang mabuti, recognize mo. No? May utang ka sa kanya na recognition. So igalang ang dapat igalang, parangalan ang dapat parangalan. Ganon din sa gobyerno. Pag may utang ka sa gobyerno, may dapat kang bayaran buwis, bayaran mo. Ganon din sa kapwa mo, may hiniram ka sa kumpare mo, kumari mo, bayaran mo. Huwag mong kalimutan. Madalas nakakalimutan, no? So, verse 8, sabi dito, huwag kayong manatiling may utang kanino man. Kahit piso yan, kapatid, bayaran mo. Kasi, it reflects your character, eh. Character mo yan, eh. Pagkatao mo yan, eh. Minsan, nasasalamin ng iyong pagkatao sa attitude mo pagdating sa utang. Pag hindi ka marunong magbayad ng utang, kinakalimutan mo yung utang mo, it reflects who you are. It reflects your character. Pero pag ikaw ang isang taong may utang, talagang tinatandaan mo yung utang mo, hindi ko pwedeng hindi bayaran to, talagang babayaran ko to. Kahit mamatay na, magkamatayan na, magbabayad pa rin ako ng utang. It reflects your character. Meron kang integridad. So sabi rito ni Apostol Pablo, huwag kayong manatiling may utang kanino man. So that settles it, no? Tayo mga Kristiyano dapat pwede namang mangutang, no? Pero syempre list na natin 'yon. Kumbaga, hindi dapat depende sa kung may negosyo ka or may credit card ka, puro credit card ginagamit mo. Depende. Pero ang point nito, dapat tayo mga Kristiyano walang utang, nababayaran lahat. Kung may credit card ka, nababayaran lahat. Now, meron something interesting dito. Sabi ni Apostol Pablo, maliban sa utang ng pagmamahalan. So, ganito yung sinasabi ni Apostol Pablo. Dapat hindi ka baon sa utang.
dapat nababayaran mo. Dapat wala kang utang kahit kanino man. Maliban na meron ka dapat utang. Ito yung magandang klase ng utang. Meron ka dapat utang na pagmamahal sa kapwa mo na kailangan mong bayaran. So, ano sinasabi ng Apostol Pablo rito? Ganito lang po kasimple ito, mga kapatid. Ang Panginoon, siya yung nagkatawang tao at namatay doon sa krus at ipinakita niya talaga yung pag-ibig niya sa atin. Napakadakilang pagmamahal ng Diyos ang pinakita niya sa atin. Question, may utang tayo sa Panginoon. Paano natin babayaran yon? Now, ang tinuturo po sa Biblia, yung Diyos hindi nakikita, yung tao nakikita. So sabi ng Panginoon, gusto mo bang bayaran yung utang na pagmamahal mo sa akin? Bayaran mo na lang yan sa kapwa mo. Pay it forward. Mahalin mo yung kapwa mo. So, sabi ni Apostol Pablo, dapat baon ka kung gaano ka kabaon sa utang sa Diyos na hindi mo naman mababayaran kasi invisible God siya, gawin mo na lang sa kapwa mo yon na visible. Yun yung sinasabi ni Juan ng devotion natin nung nakaraan. Paano mo masasabing mahal mo yung invisible God? Yung nakikita mo nga na kapwa mo, hindi mo mahal. 'Di ba? Parang ipokrito lang tayo. So, sa mga tuwid, yung mga tao sa paligid natin, isipin mo, baon ka sa utang sa kanila ng pagmamahal, kahit kaaway mo pa yan. Bakit? Kasi minahal ka ng Diyos eh. Sa Diyos ka talaga baon sa utang. Ang sinasabi na lang ng Panginoon sa'yo, sige, i-express mo na lang yung pag-ibig mo sa kapwa mo. Isipin mo na lang, baon ka sa utang sa kapwa mo. Sa kanila ka magbayad ng pagmamahal. Napakaganda po, no? Huwag kang manatiling may utang kahit kanino man. Pera man yan, o respect, or utang na loob. Lahat yon punan mo, bayaran mo. Isipin mo, dapat make it a point na wala kang utang sa kahit anuman. Kahit magkano man. Pero pagdating sa pag-ibig, ituring mo yung sarili mo na baon sa utang na kailangan mong mahalin yung kapwa mo dahil minahal ka ng Panginoon. Napakagandang talata sa Bible, no? Sapagkat ang nagmamahal sa kapwa ay tumutupad sa kautusan. Now, ito po yung mga katuruan natin ngayong umaga. Number 1, God's love overflows through us. Ang pag-ibig ng Diyos dapat nag-uumapaw sa atin. Minahal tayo ng Diyos eh. Kaya dapat we pay it forward. Ibig sabihin, nag-uumapaw yung pag-ibig sa atin ng Diyos. Hayaan mo namang maambunan yung mga tao sa paligid natin. Isipin mo, pinuno ka ng Diyos at may utang ka sa iba na punuin din sila ng pagmamahal. Kahit kaaway mo pa, kahit kinainisan mo pa yung tao. God's love overflows through us. Number 2 po, we owe love to people. Yan yung attitude talaga natin. Na pag tinignan natin yung mga tao, hindi mo na dapat isipin kung kamahal-mahal ba yan? Kaaway mo ba yan? Gusto mo bang gantihan yan? Hindi mo na dapat isipin kahit anong klaseng tao yan eh. Ang isipin mo na lang, baon ka sa utang sa Panginoon. Utang ng pagmamahal dahil minahal tayo ng Diyos. And now, we owe love to people. Dapat natin silang mahalin. Kahit kaaway pa. Kahit yung tao na yon ginagawan ka pa ng masama. We owe love to people. And number 3 po, love is the fulfillment of the law. Kaya ang ating Panginoong Jesucristo, nung tinanong siya, ano bang pinaka-importanting kautusan sa Biblia? Sabi niya, love God and love people, love your neighbor. Tapos sinasabi ron sa banal na kasulatan na ito ang summary, ito ang buod ng lahat ng kautusan sa Biblia. Now, tingnan po natin dito sa mga talatang ito. Sapagkat ang nagmamahal sa kapwa ay tumutupad sa kautusan. Pansinin niyo po, no? Sabi dito sa verse 9, ang mga kautusang, huwag kang mangangalunya, huwag kang papatay, huwag kang magnanakaw, huwag kang maiinggit, mag-iimbot. At ang iba pang mga utos ay napapaloob sa iisang utos. Mahalin mo ang iyong kapwa gaya ng pagmamahal mo sa iyong sarili. Ang taong nagmamahal ay hindi gumagawa ng masama sa kanyang kapwa. Kaya yung kaaway mo, pag minahal mo, hindi mo siya gagawa ng kasamaan. At kapag hindi mo ginagawa ng kasamaan dahil nga nagmamahal ka, sabi rito, kaya kung nagmamahalan tayo, tinutupad natin ang buong kautusan. Napaganda po, no? Love is the fulfillment of the law. Nalilito ka ba sa dami ng kautusan sa Biblia? Magmahal ka. Natupad mo na lahat ng kautusan. Yun po ang punto ni Apostol Pablo rito. Now, bilang application po, mula sa mga talatang ito, number 1,
owe no one anything. Kasi ang linaw po rito, huwag kayong manatiling may utang kanino man. Pilitin po natin, ipaglaban natin ang buhay natin, no? Na wala tayong utang kahit kanino. Kahit piso lang yan, bayaran mo. Isipin niyo po, no? Yung ibang tao, pinaghirapan din naman yung pera na meron sila. Kahit pa sabihin mong napakayaman naman yan eh. Milyonary naman yung inuutangan ko eh. So hindi niya na maiisip na yung kapiraso lang naman yun, hindi niya na maalala yun. Kahit na, bayaran mo pa rin. It's not about the amount of what you have to pay. Hindi naman yun eh. It's about your character. It's about who you are. Again, nasasalamin sa ating mga sarili yung ating katauhan pagdating sa attitude natin sa utang. So pag may utang ka, regardless of the person, kung mayaman siya o hindi, bayaran mo pa rin, no? Maging clear yung ating konsensya na ako, nabayaran ko lahat ng utang ko. Owe no one anything. Huwag kayong manatiling may utang kanino man. Napakasarap kasi niyan eh. Alam mo yung, pag makakasalubong mo yung inutangan mo, pwede mong batiin, tatanguan mo. Pero pag may utang ka, ang hirap eh. Magkakasalubong kayo sa daan, iiwas ka pa eh. Ito na yung shortcut, diretso na lang eh. Gagawin mo, pupunta ka sa saan ka pa magsusuot, makauwi lang sa bahay. Alam mo yung ganong kabigat, no? Maliban na lang kung sobrang kapal natin na talagang taas na tayo. Pero, wala na, hindi natin nababayaran yung mga dapat nating bayaran. So, owe no one anything. Bilang isang Kristiyano, no, napakaganda na nababayaran natin yung mga credit cards natin, nababayaran natin yung tax natin, nababayaran natin yung mga hiniraman nating mga tao, at wala tayong utang. Sa halip, number 2, owe love to each other. Di bali nang baon ka sa utang ng pagmamahal kaysa baon ka sa utang ng pera. So tayo dapat, yun ang magandang klaseng utang na meron dapat tayo na forever nating binabayaran sa kapwa natin. Kasi yung pagmamahal sa atin ng Diyos, forever. Paano mo babayaran sa Diyos yon? Mahalin mo rin yung tao. Mga tao sa paligid natin. Isipin natin, baon tayo sa utang sa kanila ng pagmamahal. Kailangan natin silang bayaran ng pagmamahal every day. Every day. Owe love to each other. Pangatlo po, love in order to fulfill the law. Again, mga kapatid, napakaraming kautusan sa Biblia. Maraming mga tao nagtatanong, alam mo yung mga kautusan sa Biblia na dapat kong sundin? Nalilito ka ba? Si Jesus Christ, sinamarize na po ang lahat ng kautusan sa Biblia. Love God, love people. Sabi ni Jesus Christ, ito ang summary ng lahat ng kautusan sa Biblia. So kapag nagmamahal ka, you're fulfilling the law. Tinutupad mo na ang lahat ng kautusan sa Biblia. And of course, sino ba talaga yung nakatupad ng kautusan perfectly? Si Jesus Christ po. Si Jesus Christ lang yung tumupad sa lahat ng kautusan. 100%. Perfect score. Siya yung nagmahal. At ang object of love niya, syempre yung ama niya nasa langit. Yung members within the Trinity. But at the same time, ginawa niya tayong object of love. Kaya pag tinitingnan ka ng Diyos, talagang punong-puno siya ng pag-ibig sa atin. Pag ang Diyos Ama tumingin sa atin, alang-alang sa Panginoong Jesucristo, mahal na mahal tayo ng Diyos. Now, tayo po bilang tagasunod ng ating Panginoong Jesucristo, we follow His lead. Kung ang Panginoong Jesucristo minahal tayo, ganun rin tayo dapat nagmamahal sa ating kapwa. At pag nagmahal tayo, natupad na natin ang kautusan. Love in order to fulfill the law. Kahit nga hindi mo na malaman lahat ng mga kautusan sa Bible basta magmahal ka, natutupad mo na ang mga kautusan sa Biblia. Now, para po sa ating discussion, how can you practically apply this devotion today? Napakagandang application, mga kapatid. Practical. Ano yung natutunan mo sa devotion na ito na dapat i-apply mo sa isang tao ngayong araw? Ano yun? So, pag-usapan po natin ito sa ating mga discussion groups.
At para naman po sa ating panalangin. Heavenly Father, please help me to live according to Romans 13:8. To owe no one anything except to love one another. Teach us to practice your love in all my interactions in order to fulfill your law. Grant me the wisdom to understand that love is the greatest debt I owe, first to you and then to the people around me. Empower me to reflect the character of Jesus to everyone I meet. I pray this in Jesus' name. Amen and amen. Salamat po sa katuwang natin sa devotion na ito, si Pastor Adonira. Palain po kayo ng ating Panginoon. At kung kayo po ay may natutunan sa devotion natin na ito, ay palam nyo lang po sa comment section right below this video. And please share this devotion to your family and friends.